Manual ba para sa tagumpay? O isang gabay para sa panlinlin lang? Yan ang tanong sa likod ng isa sa pinaka-controversial na libro sa panahon natin, ang The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Siguradong narinig nyo na to, di ba? Pero ano nga ba talaga ang meron sa aklat na ito at bakit ganun na lang kung hatiin nito ang opinyon ng napakaraming tao? Para magsimula, heto agad isang matinding reaksyon. At dito mismo umiikot ang usapan natin ngayon. Bakit kaya ganito kalaki ang pagkakaiba-iba ng tingin ng mga tao sa librong to? Para sa ilan, para siyang isang delikadong sandata. Pero para sa iba naman, isa siyang survival guide. Alin nga ba? So sa unang bahagi, subukan nating alamin kung bakit ba sobrang convincing ng librong to. At ang sagot, medyo surprising. Hindi lang pala yan dahil sa nilalaman ng mga batas, kundi sa isang bagay na mas malalim. Yung paraan ng pagkakasulat mismo. Ayun na nga, yung sikreto pala wala mismo sa mga batas kundi sa kung paano ito sinulat. May isang pagsusuri na nagsasabing yung estilo talaga ni Greene ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi lang ano yung sinasabi niya kundi paano niya yun sinasabi. At paano niya to ginagawa? Heto yung susi. Gumagamit siya ng mga metaphor o talinghaga. Pero teka, hindi to yung pangkaraniwang pampaganda lang ng pangungusap ha. Ang ginagawa pala ng mga metaphor na to ay binabago nila ang lente ng pagtingin mo sa mundo, kaya yung mga ideya ng libro nagiging mas madaling paniwalaan. So, ang bottom line, hindi aksidente ang paggamit ni Greene ng mga metapora. Ito ay isang sinadya at sobrang epektibong teknik para mahikayat ka. Pinapatunayan nito na yung style ng pagsusulat kasing halaga yan ng mismong mensahe. At dahil nga sobrang epektibo ng style ng libro, lalo tuloy tumitindi ang debate at pagkakahati-hati ng mga nakabasa. At dito na talaga nagsisimula yung totoong usatan. Basically, may dalawang kampo. Sa isang banda, nandyan yung mga nagsasabing isa itong manual para maging manipulative, para maging sociopath. Sa kabilang banda naman, may mga naniniwalang isa itong napakahalagang tool para protektahan mo yung sarili mo sa isang, aminin na natin, medyo malupit na mundo. Okay, pakinggan natin yung side ng mga kritiko. Para sa kanila, malinaw na malinaw. Yung libro, isa raw itong blueprint kung paano man lamang ng kapwa. Straight up, nagtuturo ng mga masasamang gawain. Pero, ito naman yung ganti ng kabilang panig. Sabi nila, hindi ito gabay para ikaw ang manlinlang, kundi para maintindihan mo kung paano ka nililinlang ng iba. Kumbaga, pang self-defense, para alam mo kung paano ka aatakihin. At dito na nagiging mas personal ang debate. Grabe to, may isang user na nag-share kung paano niya mismo nakita yung pinsalang dulot ng mga teknik na to sa loob mismo ng sarili niyang pamilya. Ang sakit nun, di ba? At para lang makita nyo kung gaano talaga kahati ang opinyon, heto naman yung kabaligtaran. Isang mambabasa ang nagsabi na dahil sa aklat na ito, nailigtas niya yung negosyo niya mula sa isang hostile takeover. Dito, yung mga batas, naging solusyon. Okay, so narinig na natin yung magkabilang panig ng debate. Ngayon, lumayo muna tayo sa mga opinyon at tingnan natin kung anong may masasabi ang siyensya dito. Bakit nga ba ganito katindi ang pagkakaiba ng reaksyon ng mga tao? At ito yung fascinating part. Yung kapangyarihan pala, hindi lang yan isang konsepto sa lipunan. Meron itong totoo at nasusukat na epekto sa utak natin. Binabago talaga nito kung paano tayo mag-isip. May tawag pala dyan ng mga scientists, approach motivation. Ano to? Simple lang. Isipin mo na para kang may turbo button sa utak. Pag may kapangyarihan ka, mas nagiging go-getter ka. Mas pursigido kang kumilos at magsalita para makuha kung ano man ang gusto mo. At dito natin makikita yung dalawang muka ng kapangyarihan. Oo, nakakapag-boost ito ng confidence at focus mo sa goals. Pero may kapalit. Pwedeng humina yung kakayahan mong makiramdam o umintindi sa iba. Dito na nagmumula yung dalawang magkaibang pananaw ng mga mamabasa, di ba? Okay, para sa huling bahagi natin, subukan nating pag-isahin lahat ng to. Yung debate ng mga tao, yung ebidensya mula sa siyensya para makarating tayo sa isang malinaw na konklusyon. So eto na yung tanong na milyon-milyon ang halaga. Does power corrupt? Ang kapangyarihan ba likas na masama at nakakasira ng tao? Ano ba talaga ang totoo? At ang sagot ng siyensya ay hindi. Well, hindi exactly. Ang kapangyarihan daw ay hindi otomatikong nakakasira. Instead, gumagana ito na parang isang amplifier
Alam mo yun, parang sa sound system, pampalakas ng tulog. Kumbaga kung ano man ang nasa loob mo na, mabuti man yan o masama, yun ang pinalalakas ng kapangyarihan. Kung likas kang matulungin, lalo kang magiging matulungin. Pero kung may pagkamakasarili ka, well, lalo ring lalabas yan. Ginagawa ka lang nitong mas kung ano ka na talaga. At alam mo ba, itong conclusion na to mula sa science, na-summarize na pala ng perfecto ng isang comment sa Reddit, na ang problema raw, hindi yung libro mismo, kundi yung taong may hawak nito. Kaya iiwan namin sa inyo ang tanong na to, kung ang kapangyarihan o yung kaalaman na tulad ng nasa aklat na to ay isang amplifier, ano kayang mga katangian o motibasyon sa loob mo ang handa nitong palakasin? Magandang pag-isipan.